Sa usapan, busilang ang mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugato. Di na pwedeng ihinto ang mga... Ayan po, hindi pwedeng hinto talaga. Hindi natin hinto kahit na late ako ng konti. Ang ating pong layunin sa Arangkada ay siyempre bigyan ng kaaliwan ng ating mga listener, ang ating mga audience. Siyempre, tuwing Sabado, magandang hapon po sa inyo. Blessed Saturday po. At siyempre, yung mga umaabang, nag-aantabay sa ating mahal na National Advisor, ang napakahusay na si Sir Carrie Lasso. For the meantime, hindi po natin makakasama ngayon. Ako po ang inyong makakasama. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin po din natin ang the best. Para sa ganun kayo po ay maaliw. Sabi ko nga, ang radyo, actually, this is not parang nagbibigay ng lecture or education sa inyo. Actually, radio is entertainment. An hour of entertainment. Kaya makinig po kayo. Baka mayroon kayong mga bagay na kapupulutan. Magandang aral. Pangako po sa inyo talagang magandang aral sapagkat isa pong Brad o dalawang Brad na napakahusay, very talented ang ating pong makakasama. Ang isa dyan ay si Brad Alan at siyempre si Brad Ray. Talagang very talented, gifted at kanilang ipapakita sa inyo yung kanilang ginawa at bibigyan po natin ng siyempre ng daan kung ano po ang dahilan kung bakit ginawa nila to, paano nila ginawa at kailan nila ginawa itong masterpiece po nila, ang coat of arms ng ating kapatiran. At mamaya po sa ikalawang segment ng ating programa, siyempre ang ating mga kasama ay si Ray Dignos. Hindi po siya Brad, kasama ko siya na sa media nung araw pa. Nung kami po ay may talagang matindi ang aming ginagawa sa ating lipunan. Napakatapang na broadcaster din yan. At makakasama natin yan mamaya. Siyempre, unahin natin ang ating Brad. Magandang hapon sa iyo, Brad. Magandang hapon. At sa lahat ng nanonood. Wow, okay. Ang ating gapang Brad. Brad, magpakilala ka, Brad Alan, at siyempre, mamaya pag-usapan natin yung masterpiece at i-background natin. Pwede ba natin ipakita muna, Dan, yung kanyang masterpiece na drawing? Antayin lang natin ang ano. Ayan na. Okay, sige. Okay, that's enough. Alam ko may kumpleto ka hindi na para ano namin ni Sis Nivia. Pero anyway, mamaya ipapakita no or kung meron kanyang hawak na complete ng iyong project, pwede natin pakita. Meantime, sige sa iyong pagkakataon na unang pananalita sa ating kapatiran. Brad Alan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Alan Diliva. Ako po ay nagmula sa Larap, Jose Panganiban, Camarines Norte. Ang aming pong chapter doon ay Beta Tau. Tapos nang lumaon ay naging Beta affiliated chapter dahil yung mga organizer po namin ay nanggaling sa National University. So Beta chapter affiliated kami doon. At nung 1984, ako po ay nakarating na dito sa Cagayan de Oro. At dito na po ako nag-eskwela, nag-aral. Yun na nga po, ako po ay inampun na nila dito sa Beta chapter, Northern Mindanao Council. Yun nga po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. At nakilala na siya yung kanyang chapter, papakilala niya paano siya. Anong taon ka naging SRB, Brad Alan? Ako po ay batch 1982. Okay. Para hindi kalayuan din sa akin 77 ako sa Epsilon, sa UE Recto. Opo, kayo naman po ay talagang mga nauna pa ano po. Oo. Ilang taon lang naman. Anyway, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay lahat tayo ay pantay-pantay ang ating turing. Kung anong taon ka man, kung
newborn o matanda na sa kapatiran. Ang importante diyan ay naging SRB tayo, duman tayo sa ating tradisyon. Ayan, papakita ko nga pala yung, ayan, napakaganda. Thank you ang ating gwapong si Dan. Ilan pa ba ang merong ganito? Kasi gusto kong bigyan to si ang ating guest na si Brad Alan. Wala na. Kinuwala niya, no? Okay. Di bale, yung mga susunod na papagawa namin. Ito, napakagandang, makita sa screen. Baso. Nandito yung, sana susunod, ikaw na talagang gumawa nito. Yung para maganda yung, i-drawing mo kami, Brad Alan. Ayan, yung baso. Nandito si... Pagdating po sa mga ganyan ay si Brad Ray. Ray Okay. Tapos Bahaw. Okay. Siya po ay napakagaling gumawa ng mga digital drawing. Hinihintay ko na po kung sakali ay makapasok siya ngayon, mas maganda. Okay. Parang wala po yata eh. Sige, kung hindi man makapasok, pero ikaw Brad Alan, re-reserve ka namin ng isang magandang mug. Ayan, nandiyan yung mga picture ni Sir Carrie Lasso. Ayan, para ipakita lang natin sa screen ng konti. Wow. At nandito yung picture ko. Pagtyagaan nyo na lang. Maraming salamat. Ayan, tapos siyempre ang ating producer, Brad Jojo Kiawit, at siyempre ang ating PRO, Public Relations Officer natin, si Jackie Aquino. Yan, itong maganda ba? So, bibigyan pa rin namin ko ng isang magandang t-shirt, i-reserve namin. Ang t-shirt, bubuksan ko na to. Ito para daw sa akin eh. Ano bang size mo, Brad Alan? XL po, XL. XL. Sige, maganda yan. Baka kasya sa ito, baka ito nang i-reserve ako sa iyo. Ayan, maganda. Wow. Ay. Maraming salamat po. Ito para sa mga rider. Oo, yung mga nagmumotor. Oo, yung mga nagmumotor, ano po? Oo, yan. Ayan, yan yung harap. Nakalagay rider. Ako naman, lalagay ko dapat. Kasi dapat sa akin, hindi nakalagay rider eh. Back rider. Hindi ako marunong magmotor eh. Marunong lang akong mangkas. Yan. Diyan nakalagay yung sa likod nga. Yung nakalagay yung ating programa. Ano bang programa natin? Arangkada. Ito kami pala yung Arangkada Kapatiran. Okay, siyempre ang ating mahal na radio station, ang DWBL 1242 kHz. Ayan, Arangkada Kapatiran. At yun nakalagay diyan. Pinapakita ko lang sa yan nakalagay yung rider. At sabi ko nga nakalagay sa akin dapat back rider. At syempre yung kapatiran dito nakalagay yung kapatiran sa isang okay. Anyway, punta na tayo sa yung masterpiece. Kailan mo ginawa itong drawing nito? Itong coat of arms, sabi nga. Bakit mo naisipan gumawa ng coat of arms, Brad Alan? Ito po, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa kay Is Nevea kasi po siya po ay nag-imbita sa akin dito. Maganda po at malalaman na ng lahat kung paano nangyari ito. Oo, at saka Sis Jackie, inimbita rin ako ni Sis Jackie dito. At sa inyo po lahat, sa Arangkada, salamat po sa inyo lahat. Ano po? Siyempre. Ito pong coat of arms, nagsimula mula nung 1982, nung ako ay maging SRB, ako po ay gumagawa na ng mga coat of arms. Gumagawa na po ako matagal na. Hanggang nung mag-college ako, katunayan po, kahit dito sa Cagayan de Oro College, ang chapter nila dito ay Zeta Alpha. Mula pa sa Alpha Pi Omega pa yan, nagmula yung chapter na yan. May ginawa na akong coat of arms dito. Kasi yung mga brad dito, na naabutan ko ay mga high school pa. Ako ay first year college na. So, tuwing nagkakahalubilo kami mga brad dito, napag-uusapan namin na gumawa ng coat of arms. Gumawa naman ako. Ewan ko lang kung mayroon pa bang natira, na
na buhay pa na nagawa ko dito. Ayun nga po, nung mauso na yung Facebook, marami ako nakikitang mga coat of arms. So, bakit? Sabi ko, bakit hindi ko ilabas yung napakatagal na sa panaginip ko na umiikot-ikot lang sa aking panaginip na ilabas ko na. Yun nga po, mula nung 2019, December yun, hindi ko malilimutan. Idrinowing ko na. Unti-unti, mga December 24, 25, ganyan. Tapos unti-unti lang, dinodrawing ko. Natapos siya January na, 2020 na, nung matapos. Tapos na-post ko yan doon sa page ng kung saan ako nagmula, doon sa Larap. Apo Isarbi Larap, na-post ko yan doon. Naisipan ko na i-send ko kay Brad Ray. Okay. Ray Bahaw. Dapat kasama natin ngayon, di ba? Oo, sabi ko, Brad Ray, pwede ba? Pagandahin mo naman to kasi wala akong ibang nakitang magaling talaga sa digital drawing. Si Ray talaga ang nakita ko, walang iba eh. Pumahit naman agad ang Brad. Kahit na siya ay busy sa trabaho, dun sa yung panahon na yun, nandun pa siya sa sa Saudi. Mula nga noon, mga ilang araw lang, ilang linggo lang yata. Natapos niya agad. Talagang magaling siya eh. Mula noon, gabi-gabi, nag-uusap kami kung ano mga development. Talagang hindi masigla ng ang tuwa ng dibdib ko, talagang napakaganda, sabi ko. Tuwang-tuwa ako eh. Sabi ko, hindi ako nagkamali kay Brad Ray na ipagawa sa kanya yung coat of arms. Wala pa naman po sa hinagap ko na ito ay magiging magugustuhan ng National Council at ito ay maging official na coat of arms nila. Wow. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at talagang nagustuhan ninyo ang aking ginawa. Okay. Siyempre, dahil nagustuhan ng National Council, magugustuhan na rin yan ng pangkalahatan ng ating kapatiran. Oo nga po. Alam ko yung digital ni Brad Ray, pwede niyang gawing 3D, di ba? Yung ginawa. Pwede niyang gawing 3D, ibig sabihin parang buhay na pwedeng paikutin. Pwede po. Katunayan po, sabi sa akin ni Brad Ray, meron daw siyang image niya na ginawa niya sa pamamagitan ng laser eh. Oo. Ewan ko, hindi ko pala nakikita. Pero may Brad sa Pangasinan yata, kung hindi ako nagkakamali, si Rio Dique. Gumagawa siya ng mga ng mga 3D na. Okay. Oo, tapos sige lang, tuloy lang. Engraving yung sa kanya eh. Parang sa kahoy niya ginawa eh. Ang ganda. Okay. Ang ganda, mapakaganda. Buong buo. At sana nga yung talent niya naman, i-apply niya yung sa coat of arms natin, di ba? Para sa ganun parang kahit na paikutin, lalo na yung revolving, di ba? Para ang ganda tingnan. Opo. Para yung siyempre, magdi-design ka rin ng likod niya. Ikaw din ang magdi-design. Yun nga po. Maganda yan. Yung ginawa mong yan, at siyempre, binigay mo sa National Council na gustuhan. Ano naman ang pakiramdam mo dahil yan na ngayon yung official na coat of arms ng ating kapatiran? Talaga pong tuwang-tuwa po ako at yan po ay talagang buong puso binibigay ko na sa ating kapatiran. Sila na ang bahala na mga siwa dyan. Yan lang po ang maiaambag ko, may pagyayabang ko na naiambag ko sa ating kapatiran. Yan ang legacy mo sa ating kapatiran, di ba? Sa dating salamat po sa inyo. Ilang anibersaryo natin, sa ating 50th anniversary, sa 100 years anniversary, yan pa rin ang ating coat of arms. Kasi ang coat of arms, simbolo yan eh. Sige, anin sabi mo? Brad Ronnie. Si Brad Ray po ay may ginawa ng design para sa golden anniversary natin. Kulay gold po ang kulay.
Sana unang makita sa arangkada yung finish work ni Brad Ray, sana kami dito sa unang magpapakita ng kanyang gawa. Para sa ganun. Po, maimbitahan nyo si Brad Ray kahit na siya lang isa para maipakita niya yung mga ginawa niyang imahe ng ating coat of arms. Oh yes, oo. Okay, ang coat of arms bawat bansa simbolo yan, di ba? Kahit ng ating bansang Pilipinas may coat of arms. Ang England, lalo na, yung mga matatandang bansa, di ba? Yung mga France, Italy, gaganda na coat of arms sila. Bakit mo naisipan yung ganyan design? Normally kasi ang coat of arms, di ba? May mga leon, yung mga sinisimbolo ng mga ano yan Hindi basta nandyan yan it represents something, di ba? Nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Kahit na yung simbolo ng coat of arms ng papacy, di ba? Yung Pope, mahalaga yan. Normally, ginagamitan nila ng mga leon, di ba? Na simbolo. Kasi ang leon parang it represents strength, di ba? Agility, di ba? Power, di ba? Yes po, yes po. Ngayon, pag-usapan na natin yung mga ginamit mo sa coat of arms. Ano ba, bali ang nilagay mo at what does it represent, Brad Alan? Sige, paliwanag mo sa amin. Okay po. Unang-uno po, sabihin, pag-usapan natin yung buhok mismo ng ating coat of arms. Sige. Yan po Hindi ay naglalarawan sa ating... Hindi ba yung book ni Sis Nibia? Hindi. Joke. Sorry lang. Kaya book ni Sis napakaganda po ng book ng ating coat of arms. Napaka graceful kung titingnan natin. Yan po ay naglalarawan ng bulaklak ng fleur de lis. Wow. Yan po. Diyan ko po kinuha yung kung titingnan mo yung forma ng bulaklak niya, fleur de lis po ang forma ng niya. Paano po ba bigkasin yan? Fleur de lis? Fleur de lis? Okay. Yan po. Diyan po naglalarawan po yan ng ating bulaklak. Ang fleur de lis. Okay. Forget me not. Yan. Yes. Kaya Yan po. talaga hindi makakalimutan. Fleur de lis. Okay. So, at yan po ay nagre-represent ng ating soberanya. Yung palibot ng buhok, parang gwardiya yan nakabantay sa mula ulo hanggang sa buong katawan ng ating coat of arms, palibot hanggang doon sa baba. Yan po ang simbolo ng ating unity. Okay, wow. Diyan po ay walang makakapasok. Unity. Yan po. Unity, siyempre. Okay, lahat po ng ultimong pinakamaliit na detalye dyan ay may mga meaning. Mm-hmm. Hindi ko po basta-basta ginawa lang yan. Yan po ay 38 years bago ko inilabas. Wow. At sinigurado ko po, ako po ay nag-research, sinigurado ko po na yan po ay walang kapareho saan man sa mga institusyon dito sa mundo. At saan man sa mundo, wala pong kapareho yan. Sa atin lang po yan. Yan lang po yung may pagmamalagi ko. Wow, ang galing naman. Kuya, talagang, kung yan ay may kapareho man, tayo po ay hindi nanggaya. Sila po ang nanggaya sa atin. Hindi sinasadya, di ba? Kung kapareho man. Kung may kapareho po yan, talagang sinadya nila nagayahin. Sinadya nila. Kasi yung iyo naman, original yan. Opo. Okay. Yan lang po mga ipagmamalaki ko. Ang ganda. So ano pang pwede mong sabihin? Ano pang parts na talagang nagsisimbolo ng isang bagay na para sa iyo ay talagang very unique na sa iyo lang? Ano pang part sa coat of arms mo? Kung pagmamasdan po natin, meron siyang 5 stars sa ibabaw. Yung pinanggalingan po natin ay yung Apo, yung Alpha Phi Omega. Okay. Yung coat of arms nila ay 4 lang ang stars sa ibabaw. Tama, sa akin po ay 5. Yan po ay nagre-represente ng ating 5 duties and obligations. Yung stars na yan. At yan po yung mga sinag po ng stars, yan po ay kalawalhatian.
Ewan ko lang kung pareho sa Apo yan. Kalawalhatian ang meaning ng ng mga sinag ng stars na yan. Yung race, oo, yung race. Yung race po, dahil ang simula at ang wakas ay kapatiran. O yung sinag. Sige, ano Yes pa? po. At kung titingnan po natin yung helmet mismo, wala pong mata, walang ilong, walang bibig. Bakante po siya. Oh, bakit? Bakit naman walang ilong, walang bibig, at walang mata? Yan po ang nagpapaalala sa atin. Nagsisimbolo ng ating pagkakapantay-pantay. Kahit Tama. sino po na miyembro, na lihitimong miyembro ng ating kapatiran ay pwede maging pinuno. Okay. See no evil, di ba? Hear no evil. Parang ganun no? Ibig sabihin pantay-pantay Parang walang favoritism, di ba? Yes po, lahat po may karapatan. Parang blinded siya, wala siya nakikita. Di ba? Yes Katulad po. ng Lady Justice is blinded, di ba? Kasi pag Tama ang Lady po. Justice walang takip, ibig sabihin namimili siya, meron siyang kinikilingan pagdating sa hustisya, di ba? O Yan sige, po, yan po. anong part? Sige, Brad Alan. Brad Ronnie, ikaw po magtanong, sasagutin ko. Ganon. O sige, ang tanong ko, anong party diyan? Anong talagang nagustuhan ng National Council? Bakit pinili nila yan at nag-agree sila na yan na nga ang ating coat of arms? Anong yung pinaka-simbolo o yung parang pinaka-meaningful para din sa National Council at yan ang piniling coat of arms? Sa yung pagkakaalam. Nung bago po maganap ang National Convention, mga ilang buwan before, nag-meeting kami. Ang natatandaan ko po na nagustuhan nila ay yung pagkakaiba. Wala siyang kapareho. Yun po ang natatandaan ko na gusto nila. Galing. Okay, dahil dyan, ito advice ko sa'yo. Kasi issue ngayon yan sa mga artist sa buong Pilipinas, parang napapabayaan ng ating batas yung kanilang artistic ability, yung artistic genius, yung kanilang talagang parang dapat kasi yung tulad yung gawa mo, dapat yan kumbaga nakapangalan yan sa iyo lang para pag may gumawa niyan na ibang tao, syempre parang copyrighted yan parang dapat yan magbibigay sila ng sa iyo, magpapaalam sa iyo kung papayagan mo, kung hindi man pwede mo i-damage, di ba? Ba't mo ginawa yung akin original yan? Wala yan katulad ng buong Pilipinas. Who knows? May makagawa na sa ibang bansa na parang medyo kapareho niyan. Pwede mo siya lang na para siya sabihan or siyempre bigyan ng warning or i-demanda na rin dahil nakaka-copyright yan sa iyo Yun ang ibig kong sabihin. Ipaalam mo yan. Kung hindi man sa National Library, nagawa mo yan at kung medyo may konting perang babayaran mismo sa IPO sa yung sa office ng ating pamahalaan, gawin mo yan at tutulungan kita sa bagay na yan. Sige. Okay, salamat po. Salamat po, Brad Ronnie. Alam mo po, Brad Ronnie, ibinigay ko na sa National Council ang pamamahala dyan. Sila na po ang bahala dyan. Kung sana po ay wag nilang papabayaan na yan ay makopyright o makopya ng ibang institusyon. Dahil yan po ay binigay ko na sa kanila, yan po ay nasa kanila na po ang pamamahala niyan. Pero ganun pa man, Brad Alan siyempre ikaw original na, ikaw yung gumawa niyan dapat din nakapangalan yan sa iyo. Siyempre pinapayagan mo lang ang National Council na sila yung talagang magpalaganap ng coat of arms na yan, pero dapat nakapangalan pa rin yan sa iyo. Sa akin okay po. Brad Ronnie, hihingi ako ng tulong sa iyo. Sige lang. Kasi napupunta rin tayo dyan sa IPO sa office na yan. Oo. Ay, salamat po. Yes, kasi may mga pinaka-copyright din kami na mga trademarks. Kasi importante yan sa mga organization para hindi gayahin. Hindi basta-basta kopyahin. Sapagkat importante yan Parang yung mga composition yan ng mga musician, sumikat tapos hindi yan napaka-copyright, may kumopya,
yun ang nagpa-copyright, nasa kanya yun. Kahit na hindi siya ang original doon. Parang gano'n yan. Wala kang talo ka, parang gano'n. Kaya kailangan ikaw na mismo. Okay. O sige, ano pang bagay na pwede mong idagdag sa ating usapan? Ano pa nga po ba? Sige, sige ako magtatanong. Anyway, ano pang yung dun sa part na yon? Ano pang meron sa coat of arms? Sayang lang hindi na ilagay sa backdrop. Para sa ganun nakikita ng ating kapatid. Maganda siguro, Sir Dan, ipalabas uli natin. Sir Dan, yung coat of arms kahit na ilang seconds. Para, okay, kung meron ka ring hawak, Brad Alan. Wala ka ba dyang image? Okay, si ano na lang, si Sir Dan na lang. Ayan. So, ganyan no? Parang yung pinaka style niyan parang parang angkla di ba? Anyway, sige, pag-usapan. Thank you, Sir Dan. Thank you. Ayan, balik na uli kay Brad Alan. Ayan, para nawala ata si Brad Alan Para nang sa ganun talagang mabigyan uli natin ng pansin yung kanyang masterpiece, ang coat of arms ng kapatiran, Scouts Royal Brotherhood. Yan. At nang sa ganun wala na, hindi na nakakabalik. Brad Alan, balik ka lang. Para nang sa ganun. At si Ray nga pala, standby lang Ray. Ray, kung nakatuto ka pwede ka na rin magpakita sa screen. Para sa ganun ipapalit tayo mamaya ng mag-ano ka lang Ray. Para nang sa ganun pag-usapan natin yung pinunta natin sa DPWH kahapon para nang pag-usapan natin yung bagay na yan. Yan. Yan, sige, habang inaantabayan natin si Brad Alan para nang sa ganun maging formal din ang kanyang yung kanyang closing yung sa programa sa segment na ito. Okay, wala pa rin. O sige. Yung sinasabi ko lang sa ating kapatiran, napakaganda na naging programa ng ating National Advisor, Sir Carrie Lasso. At sa mga tumututok, palagian nyo na siya mapapakinggan, mapapanood dito sa ating programa sapagkat part na po siya, hindi lang siya nag-guest or reliever, kundi part na po siya ng arangkada. Meron 3 ulo ang arangkada, Brad Jojo, ako at ngayon at kasama na diyan si Sir Carrie Lasso. At siyempre tumutulong diyan sina Sis Ja, Sis Bea. Ayan, bumalik na. Okay, Brad. Sige. Nandiyan ka na uli. Nakikita ka na uli sa screen. Brad Alan. Para sa yung mensahe din natin kay Ray na papasukin na. Pero habang wala si Ray Dignos, ikaw Brad Alan ang kahit na humaba pa ang iyong ang time sapagkat hindi nga biro. Imagine yung ginawa mo 38 years in the making, ganun ba? Bukat lang. Na-clear mo. Ganyan. Brad Alan, narinig mo ako? Naka-ere ka na? Brad Alan. Hindi ko po maintindihan ang audio ninyo. Okay. Ang ibig ko sabihin, ilang years? 38 years in the making, yung coat of arms. Sige, pag-usapan pa rin natin. Sige. Yeah. Okay. Sige. Ano pang gusto mong sabihin tungkol sa yung ginawa? Sige lang. Para sa ganun talagang mapansin ng kapatid na hindi biro ang iyong masterpiece. Ang iyong obra maestra. Yun lang po. Nagpapasalamat lang po ako sa National Council at sa buong kapatiran na yan po ay, karamihan po ay nagustuhan nila. Nagpapasalamat po ako dyan. Malaking pasalamat po ang pinapaabot ko sa kanila. Dahil po nagustuhan ng buong kapatiran yan, sana po ipangalagaan natin. At yan po ay, alam ko naman na yan ay hindi na mababago. Yan na ang gagamitin ng
sana nga ng buong kapatiran. Alam Siyempre, po ninyo, talagang in-offer ko yan kahit dun sa INC. In-offer ko sa kanila yan para maging isa tayo. Ang tanging hangad ko lang naman po ay maging isa ang SRB. Ano naman reaksyon ng INC? By the way, pag sinabing INC, hindi yun yung religion, hindi yun yung Iglesia ni Cristo. Kundi yung INC yung isa sa SRB yan. Brad Ronnie. Incorporated. Para incorporated ang ibig sabihin nun. Brad Ronnie, tinanggihan nila eh. Ganon. Yun ang pagkakamali. Alam mo sa kasaysayan ng mga success na mga tao, maraming magagaling. Ang Beatles, yung kanilang mga composition, tinatanggihan. Nung una, nung hindi pa sikat na sikat, yung mga gawa ng mga naging mga magagaling talaga. May mga history na talagang tinatanggihan kahit na sina Steve Jobs, yung kanilang mga gawa, parang binabaliwala. Pero ngayon, yun ang talagang naging successful. Kaya alam ko yung INC, yung incorporated, ay talagang malaki ang paghihinaya kasi ni-reject nila ang something na isang masterpiece. Yan ang pwede kong sabihin sa'yo. Panghihinayangan nila yung pag-reject na sa gawa mo. At salamat naman na nakita ng National Council yung ganda ng coat of arms na ginawa mo. Yun nga po kahit na po tinanggihan nila, sana, yung iba naman po ng member ng, dapat ko pa po ito sabihin, yung ibang member ng INC, parang binibigyan pa nila ng issue yung aking ginawa, pero okay na yun, bahawan sila. Brad Alan, wag mo nang pangalanan yung mga taong yun. Opo. Gusto lang natin malaman, bakit nila tinatanggihan? Yung dahilan lang. Maganda naman, di ba? Bakit? Anong something na ayaw nila doon sa yung mga simbolo na nilagay mo? Yung mga, yung mga images. Yung yung Spartan ayaw nila nun eh. Yung Spartan helmet, ayaw nila nun eh. Bakit daw? Anong something sa... Ako, gusto ko nga yun eh. Parang, siyempre, alam naman natin ang kasaysayan ng mga Spartan eh. Silang the best na mga, di ba, na mga mandirigma. Ayun, 300 Spartans laban sa 10,000 mga Persians hindi sila matalo-talo, di ba? Opo. Ang nagustuhan ko po sa Spartan talagang napakatapang nila. Parang mga SRB na nagigipaglaban ng mga panahon ng rambulan. Yun po, nagustuhan ko sa ng Spartan, yung helmet. Tsaka talagang, kung titingnan nyo po yung Spartan helmet, talagang napakabagsik niya. Talagang... Tama. Oo. Hindi. Katulad ng ginawa mo, hindi basta-basta yan, ginawa. Talagang may mga dahilan yan, di ba? Panlaban sa mga sa mga spear, sa mga pana. Kasi ang labanan ng araw, wala namang barel, tangke, pana yun. Pinapana ang mga Spartan, pero nakakatulong yung helmet nila kung bakit sila nakakaalam nun. May may meaning yan kung bakit ganun ang pagkaayos ng Spartan helmet. At ginaya din yan ng mga Romans. Ang Spartan kasi Greek yan mga Grego yan Pero yung mga Romans, ginaya pa rin yan dahil nga sa ganda ng kanilang helmet. At siyempre, iba yung sinisimbolo ng mga Spartan. Talagang... Sabi ko nga po hindi mo naman kailangan, sabi kasi nung isang, kritiko sabi niya hindi naman daw knight yan Sabi ko naman hindi naman kailangan maging Englishman ka para ikaw ay maging knight. Okay. Di ba? Hindi, tsaka hindi ba nila alam, pinag-aralan mo yan, di ba? Pinag-aralan mo yung bagay na yan. Yun nga po sabi ko nga bago nyo yung ginawa ko, sana yung nasa inyo pagandahin nyo muna, sabi ko. Bago i-criticize. Opo Pero nakakatulong rin po minsan yung mga yes, mga kritiko. Importante din na yung ginagawa kinikriticize sapagkat na-improve mo pa yan di ba? Opo, tama po.
kapag hindi yan criticize na hindi mo na yan mapapaganda pa, 'di ba? Kasi kala mo perfect na yung pala kailangan pala ng ng innovation, 'di ba? Opo, Yung opo. Tama po. Okay. Kaya ako'y talaga nagpapasalamat. Siyempre, habang hindi pumapasok si Ray Dignos, pag-usapan namin si DP12, samahan mo na rin ako, Brad Alan. Siguro sa susunod din si Brad Ray, yung Katong-Galiwa. Pero siya nga pala, anong katulad yan, ginawa mo yung coat of arms. Ano naman na naging papel ni Brad Ray para sa kanyang digital process? Anong ginawa niya? Malaki po ang naitulong ni Brad Ray kasi kung di dahil sa kanya ay hindi mai-enhance na ganyang kaganda yung nabuo namin na coat of arms. Kasi po katunayan po may mga suggestion siya na talagang kapaki-pakinabang na nabuo ang coat of arms tulad po nung dati po kasi tatlong torch ginawa niya isa lang. Bakit daw? Bakit? Sabi niya, gawin lang nating isa. Kasi, parang apo Sabi niya. Di ba yung sa apo, 3 Sabi ko, oo nga. Anong ipapalit natin? Sabi niya, 37 stars. Sabi niya. Sabi ko, sige. Gawin mo. Yun nga. Pero yung isang torch na yun, ganun pa rin ang meaning. 3 pa rin ang meaning ng torch na yun, hindi nagbabago. Which is light, knowledge, and enlightenment. Wow. Yun po ang meaning ng 3 torch. Kahit isa na lang yan, pero hindi ko inaalis yung meaning, 3 pa rin. Light, knowledge, and enlightenment. Tama. Yun po ang hindi ko malilimutan kay Brad Ray. Sa kanya pong idea yan na gawin nating 37 stars, yung kabilang panig ng shield. Kaya Sa kanya po galing yan. At saka hindi lang yun, yung mga salitang ginamit mo dyan, ginagamit yan sa Book of Proverbs, yung Book of Wisdom. Sapagkat many times binabanggit ang knowledge dun sa Book of Proverbs. At the same time, yung enlightenment, di ba? Yes po. Kasi kinakailangan na ma-enlighten ang tao. Di ba? Opo. Hindi lang, kasi ang liwanag nandyan lang yan Dapat i-apply mo yan. Yun yung application ng liwanag you enlighten the people, di ba? Kaya nga maganda nga yan. Sinabi mo, Brother Roy, naipaliwanag mo. Salamat po. Prinsipyo ko yan sa buhay to enlighten. Kaya ang ginagawa natin sa Arangkada para ma-enlighten. Alam mo, ito sabi ko lang. Radio program to, hindi to yung mga podcast lang o yung mga live streaming na kung saan kapag 100 ang viewers, yun lang ang nanood. Radio program tayo, maaring 1,000 na nakikinig sa atin sa radyo, maaring 10 lang, maaring 100, maaring 10,000, maaring 100,000, hindi natin masabi. Kasi ang DWBL parang ang sa aking pag-aaral parang nakocover nito ang 40 million na tao sa Metro Manila pa lang, sa Laguna, sa Quezon Province, sa Pampanga, sa Nueva Ecija, yung mga mga lalapit na na mga bayan. Ang ibig ko sabihin, baka buksan nila yung kanilang radyo, sa pagpipit nila, gusto ko yung pinag-uusapan titihinto sila doon, di ba? Hanggang sa pakinggan nila. Kaya nga, ginagawa ng Arangkada Kapatiran program, ma-enlighten, maliwanagan, di ba? Sa pamamagitan ng mga pinag-uusapan, yung sa magitan ng mga prinsipyo. Sige lang, tuloy lang, Brad Alan. Ano pa po ang Sige. Anyway, yan na ba si Ray? Okay. Anyway, nandiyan na rin si Ray. Sige, habang nandiyan si Ray, standby ka na lang. Yes, Brad Ray. Brad Ray, salamat. Dumating ka. Okay, sige. Brad Alan, yung mga huling pananalita mo. At syempre, salamat. Ang iyong coat of arms ay talagang mananatiling isang bagay na ipapasalamat yan ng kapatiran sa habang panahon. Sapagkat iba yung ginawa mong coat of arms. Isa yung pagkakataon na magbigay ng huling pananalita, Brad Alan. Ako po ay nagpapasalamat sa Arangkada Kapatiran. Sana po ay marami pa kayong madiscover na talento ng ating mga kapatid. Dahil po ang SRB po ay
hindi ka magiging SRB kung hindi ka talented. Talaga, Marami, marami pa po tayong dapat na madiskubre. Of Yan po ay course. sa pamamagitan ng Radyo Arangkada. At sa inyo po, Brad Ronnie, maraming salamat po sa inyo. At ako po ay inyong binigyan ng kahit kunting oras, napakalaki na po. Ang karangalan po ay sa akin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa iyo at karangalan ng Arangkada Kapatiran na ma-interview ka. Siyempre ang iyong hindi kumbaga hindi magpe-paid na contribution sa kapatiran ang iyong coat of arms. Maraming salamat, Radalan. At sana kayo ang coat of arms talagang makita ng kapatiran ang kahalagaan nito sa kanilang buhay dahil yan ay simbolo ng ating kapatiran. Maraming salamat. Yes po. Sana Salamat po. hindi ito ang huling interview. Okay. Salamat Dia. Ngayon, Ray Dignos, balik ka na sa screen. At nawala ka. Meron pa tayong 15 minutes. Ray, ang mahalagang pag-usapan natin tungkol nga sa nangyari sa DPWH kahapon. Parang nawala ata si Ray at hindi na bumalik. Ray, balik ka lang sa screen. Ayan. Sige lang. Ayan na si Ray. Ayan na. Si Ray Dignos na ba yan? Wala pa. Sige Ray, balik ka lang sa screen. At habang inantabayan natin si Ray, gusto ko lang ipakita ulit yung mga gustong umorder nitong ng baso na na pinapakita po yung mga tatlong ulo ng ng Arangkada, si Jojo Quiawit, si Sir Carilaso at ako po, at syempre mga kasama dyan si Sis Ja. Itong baso kung gusto niyo, hindi ko lang alam kung magkanong presyo, at syempre ang ating pong t-shirt o ang ating pong riders shirt na napakaganda. Yung mga gusto mong umorder, kontakin lang po si Sis Nivia na sa ganun ay magkaroon po kayo ng ng ganitong klaseng isusuot lalo na sa mga riders. Yan. At syempre gusto ko rin ipaalam na ang Arangkada Kapatiran ay magkasagawa po ng palagi ang pag yung mga caller, yung mga nagre-react, kung meron pong gustong tumawag sa programa, pag si Brad Carilaso na po ang nagpo-programa, meron pong gagawin mga parang premyo sa mga magre-react at bibigyan po namin ng maring baso o mga katulad ng pinakita ko mga shirts. Nang sa ganun talagang may encourage po kayo lalo makinig. By the way, si Sir Cari tumatalakay, ako ay tumatalakay, at minsan bibigyan po namin ng pansin yung may kinalaman po sa ating mga politiko, sa parang bumabatikos kami. Ang pagbatikos po namin hindi for the sake of para kami bumatikos. Kaya po namin ginagawa yung bagay na yon para na sa ganun talagang gusto namin makatulong na maging maayos po ang ating lipunan. Hindi basta for the sake of banat ng banat, hindi po. Ako mismo sa aking ginawang pagkomentaryo kahit na matagal na panahon, ginagawa ko po yan dahil ako ay naiinis sa isang tao. Hindi po dahil may mga bagay na hindi siya maganda. Kasi yan mga leaders ng ating lipunan. At kung hindi man maganda ang ginagawa niya, gusto natin, in my own little way, may ayos po yung kanilang ginagawa. Yan po ang purpose natin. At hindi sabi ko nga for the sake ng bumatikos lamang. At importante po yan. Anyway, Ray, balik ka lang. Meron pa tayong ilang minuto sa ating programa. Enough para talakayin natin yung issue dyan. Kasi yung bagay nito, gusto ko lang sabihin, pumunta kami kapon sa DPWH sapagkat yung bagay po na nangyayari po sa kanilang lugar, dyan po sa part ng Prisco, hindi ko lang alam masyado. Anyway, pinuntahan namin, nakita ko kahapon mismo, yung pong lugar, dyan po sa barangay Tuktukan, sa lugar na yan. At nakita ko nga yung talagang problema na sinasabi niya na gusto namin idulog
sa DPWH kasi nga po tarang nagukay ng napakalalim, talagang napakalalim. Kahit na ilang truck pwedeng ipasok doon sa ilalim na sa lawak ng hinukay at sa lalim ng hinukay. Ang purpose daw po noon nung hinukay na yon sa Barangay Tuktukan ay upang yung mga tubig na nanggagaling sa ilog, sapagkat may ilog po dyan sa lugar na yan, sa may Talayan, para daw doon pumunta. Pagtapos, ang nakapagtaka, pagpunta ng tubig doon sa ginawa sa hinukay ng DPWH, bubombahin po. Itong nakapagtaka o nakakalito o very much questionable. Hindi ko maintindihan. Yung tubig sa ilog, mga umaapaw para daw doon pumunta sa hinukay na yon, napakalalim. Pagtapos bubombahin po para bumalik sa ilog. Anong klaseng logic 'yan? 'Di ba? Para nag-aaksaya sila ng kuryente, 'di ba? Imagine yung tubig na nanggagaling sa ilog na sumusobra, doon daw po babagsak, doon po sa hinukay na yon. Tapos yung tubig naman nandoon para siyempre hindi talagang kumbaga talagang mag-overflow sapagkat hinukay ng napakalalim. Siyempre, anumang lalim ng hinukay na yon, mag-overflow yung tubig noon. Ang ginagawa nga naman ng DPWH, parang sinasakit, binobomba nila para mapunta naman sa ilog. So nag-aaksaya lang sila ng kuryente. Di ba? Parang walang logic Kaya nga, yun ang gusto namin idulog sa secretary ng Department of ng sa DPWH para iparating namin kailan matatapos yung bagay na yon sapagkat 2019 o 2018 pa po hinukay yon, hanggang ngayon hindi pa tapos. At bakit? Saka at isa pang gustong parang issue din doon, yung lupang hinukay na yon ay private property sa pananaw nila Ray sapagkat under po yun ng OCT, yung title na yon na 56 at yun ay sinasabi na private property. Kanino kasi pag nagukay ang DPWH, siyempre magbabayad yan kung private property ba yung hinukay nila. Siyempre kung government property, wala silang babayaran kasi government ang DPWH. Pero ang tanong, kung private property yon, kanino sila nagbayad bago nila hinukay? Sapagkat ano yan under yan ng siyempre yung right of way na doktrina na bago mo sirain o bago mo kunin o gamitin ng gobyerno ang right of way, nagbabayad yan Kanino nila binayad? O maaring sa kanila lang napunta yung, siyempre sinabi nila may binayaran sila. Private property, ang sabi ni Ray, ang mga may-ari nang wala naman natatanggap ng mga Santiago na family, wala naman natatanggap mula sa DPWH. Kanino nila binigay? Yun yung pinaka-issue. Anyway, wala nang oras. Siguro hindi na din natin papapasukin si Ray dahil ilang minuto na lamang. Maraming salamat pa rin sa mga kapatiran. Katulad ng uulitin ko, ang Arangkada Kapatiran, madalas na po mapapakinggan si Brad Carilaso, ang ating national advisor. Nakita naman ninyo kung gaano ka-authoritative ang kanyang pananalita sapagkat yung nababanggit niya yung matitindi sa ating kapatiran, yung mga very influential, yung mga talagang for so many years, siyempre nakasama niya yan mula nung 70s hanggang sa kasalukuyan, yung mga gagaling sa Alpha Phi Omega, siya bilang apo, at siyempre magagaling sa ating kapatiran sa SRB, na yung iba hindi na rin active pero nakasabayan niya po at nakasama niya at yun po ang binabanggit niya sa kanyang programa. Kaya nga tututukan niyo lagi pag nagpo-programa si Sir Carilaso sapagkat marami po kayo matutunan, lalo na kung babanatan niya ang mga opisyalis ng gobyerno dahil nakasama niya yung mga yan. Alam niya ang kilatis ng mga opisyal natin. In fact, sasabihin ko na rin to, kahit na si BBM, kilalang-kilala niya ang pagkatao ni President Marcos, Bongbong Marcos, sapagkat bata pa lang yan nakasama niya na yan. At lalo-lalo na si Amy, kilala niya yung mga yan. At iba pa mga opisyalis. Kaya sasabihin ko sa inyo po ng talagang tahasan, pakikinggan niyo po si Carilaso. Marami po kayo matututunan
sapagkat yung sasabihin niya coming from the horse's mouth ay talagang totoong-totoo, person account, kumbaga hindi lang bali-balita, hindi lang marites, kundi alam na alam niya. At marami pong pasasabugin mga issue si Carrie Lasso. At siyempre, pag ako naman po, wala akong pasasabugin kundi inababasa ko lang sa mga dyaryo sapagkat hindi ko kilala yung mga taong yan. Nakikita ko lamang yan sa mga television, nababasa sa radyo. Siyempre yung mga official nakakasama ko rin minsan, nakakamayan, pero hindi in a personal way, hindi katulad ni Sir Carrie, nakakasama niya yung mga official ng ating lipunan. Yung mga nasa pinakamatataas, kapag siya rin po ay isang official ng gobyerno, seso po yan. Pag sinabing seso, yung mga executive yan sa gobyerno, may mga ano yan may mga kategorya yan Yan po mga nakakasama niya sapagkat ka-level po niya yan. Yung mga undersecretary, yung mga assistant secretary, mga director ng mga iba-ibang tanggapan, nakakasama po niya. Kaya napakalaking siyempre na bagay sa Arangkada Kapatiran na napasali sa atin si Sir Carrie Lasso. At yan po masyadong kinatutuwa ng ating producer sapagkat hindi lamang po ako ngayon kundi kasama na po natin si Sir Carrie in preparation na rin sa marami pang taon na gagawin ang ating kapatiran para sa hindi lang sa atin sa kapatiran kundi sa bayan sapagkat yan po talaga ang purpose namin ni Brad Jojo Kiawit na talagang makatulong tayo sapagkat ang prinsipyo natin ay serbisyo. Hindi lang serbisyo sa ating kapatiran, kundi serbisyo sa ating lipunan. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal. At siyempre, ako'y nagpapasalamat na rin sa ginawa ni Sis Nibia sa pag-imbita sa ating si Brad Alan. Sayang lang yung dapat nakakasama niya yung gumawa ng digital images ng ating kanyang coat of arms ay hindi po natin nakasama. Ganun pa man sa susunod na pagkakataon, interviewin po din natin siya. Sa ngalan din po ni Sis Hannah Lay, sa mga ngalan siyempre palagyan din po tumutulong sa ating radio program, Sis Jackie Aquino, sa ngalan po ni Sakura. Siyempre si Brad Jojo Kiawit, ang ating producer, at siyempre kasama na rin po, lagi natin sasabihin, si Sir Carrie Lasso, ang ating pong program host na rin po ng ating Arangkada Kapatiran. Salamat po. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Blessed Saturday po. Viva Saraba. Maraming salamat. Arangkada Kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming dilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada Kapatiran, banayad ang usapan. Busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita.